Magmi-mix tayo ng patoka ng mga stag natin. Concentrate 'to. Ayan. Magpo-performance na yung mga yan, kamanok. Pero advance ko na yung 4 plus. Para isang bilihan na lang ng patoka. Medyo magastos din pagka magkaiba pa. Medyo tanghali tayong nagising ngayon kasi wala naman tayong paso. Ito. Hinahaluan ko na ng kanyan. Concentrate mga kamanok. Yung 4 plus. Kasi itong concentrate, bukod sa grains, meron siyang konting mais. Kailangan nila ng mais kasi mainit sa katawan yun ng mga manok natin. So bago-bago kasi yung panahon dito. Kagaya kanina, may malamig na naman kaninang umaga. Kaya masarap matulog. Tapos ngayon, mga bandang alas 9, medyo mainit na. Ayan, mapapansin nyo, nakasando na lang ako. Bali hindi ako nagpatuka ng mga stag natin kasi babaguhin ko yung pagkain nila. Mula sa karambol, ngayon magpo 4 plus ako. Tapos meron pang halong grains para hindi sila manibago sa patuka o para mabilis ma-adapt ng katawan nila yung bagong patuka. Bali, agahan ko na lang pagpapatuka sa kanila mamaya mga bandang alas 3 kasi hindi sila tumuka ngayong araw. So gutom na gutom yung mga yan, sigurado. Ganun lang ang ginagawa ko mga kamanok. Kasi minsan nagtataka tayo bakit wala silang ganang kumain, hindi sila kumakain. Eh masarap naman yung pinakakain natin. Baka kasi mga kamanok, baka kasi pinalitan nyo yung patuka nila, hindi nyo sila ginutom. Kaya isa yan sa mga natin, sa mga ginagawa natin dito. Pagka tayo magpapalit ng patuka, binugutom muna natin sila para ma-adapt nila agad, and then hindi na sila maninibago dun sa panibagong patuka. At ang pagpapatuka mga kamanok, magbabago kayo ng patuka, kalahati lang nung takalan ninyo. Kung halimbawa 40 grams yun, gawin nyo lang 20 grams. O kung 30 grams ang pinatutukan ninyo, gawin nyo 15 grams. Mga dalawang session, dalawang patukaan, umaga, tanghali, hapon. Halimbawa, nagsimula ka ngayon. Kinabukasan, nagsimula ka ngayon, kalahati yung pinatuka mo. Tapos ang kasunod nun, bukas ng umaga, kalahati uli. Sa hapon, kalahati uli. Ang purpose nun, mga kamanok, masasabik sila sa patuka. Okay? Hindi sila maninibago. Mabilis nila ma-adapt yung bagong patuka na ibinigay natin. Ang alam ko, meron na rin mga gumagawa nito. Sinusundan lang natin pero hindi yung eksaktong ginagawa nila. Siyempre, tayo nag-aalaga, alam natin yung diskarte natin sa pag-aalaga natin. At magkakaiba tayo ng way ng pag-aalaga. Tayo nakaka-observe sa mga inaalagaan natin, yung mga nakakagawian nila araw-araw. Kaya alam natin kung paano natin i-adjust yung mga ginagawa natin para sa kanila. Okay? So pang 6 na araw na ng ating egg incubation.
pupuntahan natin doon ngayon kasi tinanghali tayo, sigurado kailangan na naman nating ayusin yun. So mga kamanok, magandang umaga, let's go. So yan mga kamanok, okay, higigit na lang natin ng konti yan kasi nandito sila sa gilid. Then i-check natin yung mga nakatingala o nakatayong itlog, iayos natin. Tapos magre-refill tayo ng tubig. Ayan, kukunti na oh. Isa't kalahating araw. Sa gawin yun, hindi masyado nagkukan ng tubig. So nandito sila, dito malakas sa baba. Tsaka sa gitna. Ayan, lalo na sa gitna. So ayan mga kamanok, pasensya na kayo sa background. Mababalantungan natin kulungan eh. Nakayuko. Sige, igigitna natin ng konti ito. Tingnan. Hindi masyadong ito. Normal lang yan mga kamanok na tumunog siya kasi bumababa ang temperature niya. So, minto na. Pagkatapos ng 10 araw, ikakandling natin siya. Malalaman natin kung may mga bugo, kung mayroon bang similya itong ginagawa natin. Kung successful ba o hindi. Magre-refill na tayo ng tubig. So, yan, i-refill na natin to. Automatic yan, kailangan natin mabutin. Then bago yun, lagyan natin ng basahan para hindi tumagas, magkalat ng tubig. So yun mga kamanok, kung nagustuhan nyo po ang video natin, please like, share, and subscribe po kayo sa video natin kung napadaan po sa wall ninyo. And then press the notification bell para po sa mga susunod pa na videos na i-upload po natin dito po sa ating channel. Maraming salamat po. Ito po muli ang PMS Backyard Driller.